Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. At eto na naman po tayo mga kababayan, magbibigay po tayo muna sa inyo ng mga updates tungkol po sa mga ginawa ng presidente, yung kanyang sectoral meeting at ito pong napakagandang proyekto, no, ng ating administrasyon. Actually, ang isa sa mga may advokasya nito ay yung sinisiraan nitong babaeng ito. No, mamaya kasi paliwanag natin kung bakit ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos ang isa sa may advokasya nito. No, actually, siya yata ang nito talaga kasi ipaparinig ko lang sa inyong maliit mga 28 seconds video nung ginawang pagpapasinaya, no? At pagpasensya nyo na, hindi na natin isasama yung talumpati ng Pangulong Marcos kasi mahaba po yun. Pakita ko na lang sa inyo paano po nila pinasinanayan yung proyektong ito. Pero bago po tayo magsimula, tulad ng dati, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like and nag-share ng ating mga videos. No, maraming salamat po sa inyo at ganun din po sa mga nagko-komento sa ating video na napakatatalino nyo po talaga. Believe ako, no? Ang gagaling ninyong magkomento sa topic, no? At also doon po sa mga patuloy na nag-encourage sa atin, no, nagko-komento ng magaganda na pinupuri po tayo, pero it's po talagang nakakahiyaman sabihin na puring-puri nyo ako. Pero nagpapasalamat po ako, no? Sobra po ang kagalakan ko at kahit papano nai-encourage tayo na patuloy tayong magbigay ng mga content na pro-admin at siyempre tayo rin po ay sosoplak sa mga kawani ng gobyerno na hindi gumagawa ng tama o yung mga pabanjing-banjing lang, no? Ganun din sa ating mga bashers, salamat na rin po at nanonood kayo ng ating video. Sana maging objective po kayo, maging fair naman tayo. Okay? So, ang ating pong uunahin kasi tatlo pong topic ito pero lahat po ito ay para po sa Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa, lalong-lalo na tong una na ito. Yung pong tungkol sa Pasig River Rehab. Kasi po, kung mapapansin nyo po, diyan po sa Presidential Communications Office official Facebook page, talaga pong, ayan, tignan ninyo. PBBM assures to relentlessly pursue Pasig River Rehab. No, talaga pong pagagandahin yung Pasig River kung saan man yan magsimula at mag-i-end. Alam ko mag-i-end yan diyan sa sa Pacific ba yan, no? So ito na naman tayo sa ating praise. Itama nyo ako kung mali ako. May maaasar na naman diyan. Kupal kasi yun no? Okay. So nung ako po ay nandyan sa Manila since my college days and leading forward, talagang nakita ko po kung gaano po karumal-dumal ang sitwasyon ng ilog na yan. Nakita ko po yung mga hindi dapat makita dyan. Kaya nga po, no, ito, pasintabi na lang, no, pasintabi na lang, kami po, no, alam nyo naman kami, mga maluloko kami noon, no, mga pilosopo, mga mapang-asar. Hindi po ito pang tutuya sa isang universidad, no? Kasi diyan po yung sa Piatti, no, yung Far Eastern, yung basta Piatti University, no? Yung pupunta ka diyan kasi nakalagay doon sa building nila dati. Look up, young men, look up, sabing gano'n. Pasensya naman po hindi ko po minamalay ng Piatti University. Wala po. Kung medyo na po kayo, pasensya na po. Ano lang po kami, ayun po yung mga lokohan namin noon. Tapos sabi namin, kasi di ba along Pasig River yan. Oo, kaya look up kasi don't look down.
Makikita mo yung mga hindi dapat mong makita mga kababayan. Ang dumi na nga ng tubig. Talagang dinudumihan pa lahat. Tapunan ng basura, nandyan lahat yung mga ngayon, at the efforts of siguro nung mga previous administration, they tried, but they are unsuccessful. Maybe the successful rate is not that we are expecting. Di po ba? Ngayon, talagang ang Pangulong Bongbong Marcos, with the help of the First Lady, talagang tutugunan. Nakita ko nga po, ang ganda. Dami ko pong nakitang pictures, hindi na natin po yan i-include. No? Napakaganda. No? Ayan pa ang sabi sa quote card, PBBM leads efforts to bring Pasig River back to its old glory through Pasig Bigyang Buhay Muli Project. Di po ba? Ito pa, PBBM FL start collective revival of Pasig River as urban haven, communal hub. Ay, ang ganda niyan, no? Diba, gayahin natin yung mga tulad ng ibang bansa na yung mga ilog nila, tourist spots, mga ganyan. Napakaganda, no? At least magandang layunin. Now, ipaparinig ko lang sa inyo ito, mga kababayan. Ito pong sinabi nitong nagsasalita, no? I think siya, government employee, I forgot his name. Ito lang, no? Medyo iaangat natin si FL Lisa, no? At bibigyan ko kayo ng patunay na isa siya sa mga nag-advocate nitong Pasig River Rehabilitation. Eto po, no? The Pasig River Urban Development is a priority project of the administration under the guidance of our dear First Lady, consisting of initiatives to rehabilitate and enhance the quality of life along the banks of the Pasig River, its tributaries, and surrounding communities. So yung po, no, mga kababayan, narinig nyo. The initiative of this government under the guidance or supervision of the First Lady. So ang ganda pong marinig niyan, no? At doon po sa video na yan, nandiyan po yan sa RTBM or sa PCO official Facebook page. Ang haba po niyan kung gusto nyo pong mapanood, no? Para makita nyo sino yung mga nandoong dignitaries. Nandoon yung some members of the Senate, no? Yung mga cabinet members, nandun po sila in full support, no? At ang sabi pa nga dito, ang budget ng pagre-rehab nito is minimal. Ibig sabihin, kumbaga, merong mga private partnership din yan kasi nabanggit din dito sa talumpati na to. Hindi ko na ipaparinig sa inyo para hindi humaba yung vlog natin, no? So, kung meron pang magsasabi na todo-todo ang pagbuhos ng pera ng gobyerno dyan sa Pasig River, sa aking opinion, why not? It is for our own benefit. And also, that river really needs rehabilitating. Kung yung Manila Bay nga, ginastusan ng ilang milyon o bilyon na rehabilitate, ang kailangan lang kasi talaga is political will. Now, this administration has a political will. And you have the First Lady na kinaasaran nito, na pilit pinababagsak nito, na isa ring tunay na gusto na makita, no, yang likod ng Malacanang na malinis para hindi lang sa kanilang benepisyo, para po sa benepisyo ng sambayan ng Pilipino. Matagal nang dapat ni-rehabilitate yan. Kasi that is an eyesore. Yung Manila Bay nga di ba? At least pagdadaan ka medyo malayo pa sa kalye. Ha? Pero itong Pasig River, ako po ilang taon dyan. Quiapo, QC, Binondo, Santa Cruz, Caloocan, Intramuros, dyan sa port, lagi yan, dadaanan mo yan. Dadaanan mo yan. Makikita mo ang Ilog Pasig, makikita mo lahat dyan. Kaya yan, this is a good effort of this administration. Kung maliit o malaki man ang pondong ibuhos dyan, kung merong private partnership, so be it. Ang mahalaga,
maayos yan. Ang mahalaga, ma-rehabilitate yan. Kung may corruption, then, imbestigahan. Kasi ang mentalidad ng tao, ayan na naman tayo. Another form of pagnanakaw ng Marcoses yan. Really? Nasaan ang patunay? Sisimulan pa lang, nega na. 'Di ba? O tingnan nyo yung Manila Bay. Ako gustong-gusto ko yun. Napuntahan ko po yung once, pero you cannot stay there. The stench of the smell, it's so foul. Anak ng show, nagpakakonyong ko ang mokong na tokis na ito. Pasensya naman po. Pero, ang punto natin, kung na-rehabilitate yung Manila Bay, why not that particular river also? Di po ba? Okay. So, sinasabi ko sa inyo kanina, no, binanggit din nung nagsalita na with the guidance and supervision of our First Lady. Ito po, binlag ko ito, kinontent ko ito, mga kababayan. Yun nga lang, siyempre, nung nagsisimula tayo, wala naman na kakilala kay kay Tokis ni Pidol, no? Kaya nga tayo nag-rebrand lang tayo ng pangalan, Simply Tokis Vlog na lang. Kinontent ko na yan. Tignan nyo na lang yung mga old videos. I think last year. Ala nga pong gano'n na doon. Pahirapan pang makakuha ng 100 views yung videos ko. Pero kinontent ko po, maski na wala tayong views. Pero kasi gusto kong i-promote yung advocacy ng ating First Lady. Kasi siya ang ina ng natin, ng Malacanang. O, ating First Lady, ano ba tawag niya? Kasi sabi nyo, ina ng bayan, yung si Tamilmil ayan ang tatawag ko kay First Lady, the First Lady. Di ba? Oh. Ito po, actually, sinave ko tong article na to. Pasensya na po, no, First Lady, no? Hindi naman po ako sumisip-sip sa First Lady. No? Ninang ko nga po yan, ba't pa ako sisip-sip? Ninang ko, ako na nag-declare na ninang. Kasi, hindi naman nila ako kilala No? Hindi nga nila napapanood yung videos ko, walang nagpo-forward. O, di okay lang, di ba? At least ako, supporter ako ng admin. Hindi nga lang nila alam. Kasi hindi naman nila ako napapanood, di ba? Kasi kung napanood na nila ako, nag-message na sila sa akin, no? Sa aking Gmail account. Hi, Tokis, pinanood ko video mo. Si Abel nga, nakailang videos na ako kay Abel. 2 na. Wala rin, walay. Ewan ko kung yung kakilala ko, sined niya yung video ko kay Abel. Di rin yata. Kaya, ganun talaga. Sabi nila, sino ba tong Tokis na to? Epal naman to. Pasensya naman po kung epal. Ganito po tayo mag-promote sa ating gobyerno. Asawa po ng ating sinusuportahan yan maganda naman po ang kanyang advokasya. Bakit? Eto po. Sa tattlerasia.com, meron po silang article. Kinover po nila si Madam Lisa o si First Lady. Ayan In a League of Her Own. First Lady Luis Lisa Araneta Marcos by Philip Ku Unjeng. Chinese siguro ito, no? Ewan ko. Basta Chinese na pro-Pilipinas. Ayos yan. Pero yung pro-Chinese na hindi pa nga pro-Pilipinas, ulumayas ka. July 31st, 2023, issue ng Tatler. Binlag ko po ito, pinaliwanag ko to. Nandito pa nga yung bakit walang mga girlfriend yung kanyang anak, ano daw. Di ba? Nandito po kung gusto nyong mabasa kayo Wala kasi, hindi nyo ako sinusundan Ayan, nandito po. Pero, ang haba po nito, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, kung interesado kayo kay Sandro, dito malalaman nyo yung gusto ni Madam Lisa Tingnan nyo Ito. Umpisahan natin dito. No? Kasi natatapik natin to kasi sa Pasig River. Pero sabi lang dito ni Madam Lisa, may tinanong kasi siya, as the First Lady and his wife, I take charge of the back of the house, maintenance of the Malacanang Palace, the state of the halls and holding rooms, the kitchens. That's my jurisdiction. What I'm more than ready to take over, much as any wife will do for her husband. Tama naman yan. 'Di ba? Tulungan mo ang asawa mo, lalong-lalo na sa mga nanay na ang talagang porte, no, hindi po yung mga working moms yung nagtatrabaho. Ang porte talaga, yung common na natin, ang ating mga nanay ang siyang ilaw ng tahanan. Kanya yan.
Siya ang reyna dyan. Kaya di ba mas takot pa nga tayo sa nanay natin kaysa sa tatay natin? Oh, di ba? Kasi ang nanay, no, magalit man yan pero maya-maya malambot na ang puso niya. Sa matotoo lang ang mga nanay, kunwari na halimbawa napalo kayo, nasaktan kayo, pero masakit po sa kalooban nila yan. No? Isipin nyo kasi ang nanay, yung bond sa mga anak niya, 10 months bago tayo iluwal. Yan. The pain of childbirth, pero yung bond, di ba yung umbilical cord, nakaganon nga tayo. Kaya yung bonding natin, no? Kumbaga yung killing natin, mas mahal natin ang ating nanay, no? Hindi naman sa pag-ano sa mga tatay na tulad ko. Ang mga anak, nandyan yan sa nanay. Ang nanay ang tagasalo ng galit ng tatay. Ang nanay ang taga-save sa kanyang mga anak. Yan po yan. Hindi naman po sa pambabastos sa mga lalaki ng mga tatay, okay? Hindi naman po. Respeto po sa ating mga asawa, sa ating mga nanay, lola, mga kababaihan. So yan po ang trabaho niyan. In-explain niya po dito. Kaya sinasabi nito, katang isip. Ayan, ako naniniwala ako dito. Sinabi niya na, no? Oh, now, tinanong siya, ano po ba yung mga gusto nyong gawin, yung priorities ninyo, no? Ganyan. Kasi umalis siya dun sa kanyang law firm kasi para tulungan ng kanyang asawa. Anong sabi niya? Araneta Marcos enthusiastically lists her top 3 priorities, education, rehabilitation of the Pasig River alongside the DENR, nung bubulol ako, DENR, DLIG, and the pushing for adopting our National Universal Healthcare Law in partnership with the Department of Health. Unang-una, sa education, ang laki po ng respeto niya kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Sabi dito, on education, she was full of praise. Punong-puno siya ng papuri sa ating VP at current DepEd Secretary. Siya yun. Di ba? Pinapahalagahan niya. She is well aware of the uphill battle Duterte faces to upgrade our educational system, but is confident that she will meet the challenge head-on. That was yung sa interview. So hopefully, yan pa rin yung kanyang panuntunan. Now, ito namang sa Pasig River, itong ating kinokontent. Kasi ito na yung advocacy niya. Pinatotohanan na ngayon, no, ng administrasyong ito. Kaya nga sabi, with the initiative and guidance of the First Lady. O yan, no? As for the River Initiative, she hopes that revitalizing the Pasig will make it an attraction in its own right. In the same way, kinumpara niya, gusto niyang mangyari yung sa Pasig River tulad nitong mga tourist attraction sa ibang bansa. That the Thames or Seine or Bangkok's Chao Phraya are arteries of commerce, lifestyle, tourism, and culture, drawing visitors from home and overseas. Nais niyang maging isang tourist spot, tourist attraction, ang Pasig River. Di ang ganda. Di po ba? O ang linis. Wala na yung maduming mga tanawin. Pagdating naman sa healthcare, di ba meron na nga siya dyan yung nakikita natin sa kanyang official Facebook page na Lisa Marcos. Yung mga mobile ng mga healthcare facility, yung mobile, 'di ba pumupunta sila sa bayan-bayan? 'Di ba ang ganda? Naitapi ko ito. Yun nga lang, wala nga lang pong nanood. So yan, pinakita ko sa inyo. At yung video, ayan, tingnan nyo po yung video. Of the podium switch to officially launch the showcase area. At the count of 3, Mr. President, ang Pasig, sama-sama nating bigyang buhay muli in 3, 2, 1.
di ba? Pinush na nila yung button to officially launch the rehabilitation, fully rehabilitate yung Pasig River. Ang ganda na eh. Pero nung nandyan ako nung 2017, actually malinis-linis na eh. May nangingisda na nga po. Nung punta ako dyan sa along Santa Ana, yung may mall dyan, sa may simbahan. No? Okay, now, ito lang po ang sabi ng Pangulo, yung pinakita natin kaninang PBBM assures to relentlessly pursue Pasig River rehab. Relentlessly. Ibig sabihin, sa aking pagkaka-interpret, hindi titigilan. Para kang nanliligaw ng babaeng gustong-gusto mo, no, na mapasayo. You relentlessly pursue her. Ganon po. Hindi ka titigil day and night. Kung pwede nga, 24/7. Gusto mo siyang makita at makasama. Pero nung naging mag-asawa na, ay nako, wala. Wala na yung spark. Na kay Mr. Spock na. Okay, basahin lang natin ito ng konti, no? Yun na lang pong quote ng Pangulo. Ha? Hindi po ito ningas kugon na kampanya or flavor of the month lang. This will be pursued relentlessly. O, ayan na, ayan. Kumbaga, kulang na lang nasabihin ko, pinangako ng Pangulo. Sasabihin nyo naman fake news ako pag sinabi kong pinangako. Sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati. Recorded yan, merong ebidensya. Ha? Hindi tayo nag-fake news. Kaya't ano ba naman ang bago rito? Tututukan ninyo at ng inyong Pangulo at syempre ang talagang lead proponent nito ay ang ating First Lady. Tama tayo. No? Sa una pa lang na vlog natin, ayan na ang kanyang initiative. Edukasyon, Pasig River at healthcare. Sana naman sa education, maayos ni BP Tamilmil. At sana, wag kang maging tamilmil sa China. Kita mo, binalahura na si Apo BBM mo. Sabi mo, we must protect Apo BBM, pero you still have a tight lip. No? Pagdating sa China, gagawan po natin ng content yan. No? Okay? Marcos said he has instructed the local government units along the Pasig River, the Metropolitan Manila Development Authority, the DILG, to submit quarterly and yearly report. Aroy, patay kayo ngayon. Talagang relentlessly. Hindi yan titigilan. Ha? Tama yan. The Department of Human Settlements and Urban Development, or the DHSUD, was also tasked to submit its report on the development of the Pasig River Rehabilitation Report. Quote, I want a quarterly and yearly report submitted to my office because I want to see this prototype of redevelopment of Pasig River. Right here, right now. Produced in sustainable speed and in sustainable focus to its final and logical conclusion. Ay, antindi ng order! Mga kababayan, bakit? Kasi alam sa totoo lang, ha? Kasi na ako yan. Mahal na mahal niya asawa niya. Hindi siya takot. Yung sinasabi lang takot kasi sa asawa, yung under desire. Mano naman, asawa naman niya. Kung doon sila magkaintindihan, doon sila magkasundo. Kasi, ang proponent talaga, si First Lady. Ang baga si Pangulong BBM, parang nanliligaw pa sa First Lady. Parang, tapusin nyo yan, ha? Papasikat ko yan doon sa nililigawan ko. Walang niya kayo. Pag di nyo natapos yan, hindi ako sasakutin nito. Iniugnay talaga sa panliligaw, no? Mga kababayan. Di ba, mga kalalakihan, pag talagang kayo, nanliligaw kayo, gustong-gusto nyo yung babae, talagang, at na ano, gagawin. Di ba, sabi niya, susungkitin ko ang buwan para sa'yo. Nek-nek mo, dinawalan ng buwan ng mundo. Pwede sungkitin mo yung mga planet ng maraming buwan o yung Jupiter at Saturn, maraming mga buwan yun. Susungkitin ko ang stars, tanga. Ay, Sharon Cuneta na yan. Bituing walang ningning, baka may sinasabi mo. Ay, Madam Shawi, hindi po. Nabanggit lang po. Hindi po pag-aano kay Madam Shawi. Respeto po kay Madam Shawi. No? O di ba ganyan? Kaya pinag-utos niya. Produce it in sustainable speed and in sustainable
focus. Yari kayo. Yari ang LGU, MMDA, DILG, ikaw akusar sa Department of Human Settlement and Urban Development. Quarterly, buwanan, 3 months, every 3 months, quarterly kasi, at yearly. Nako, patay kayo. The President shared that his advisors have cautioned him from linking the fate of the Pasig Reaper to his political fortunes and refrain from upholding it as an icon of the Bagong Pilipinas drive as it could be a dangerous barometer if the project fails. Oy, may nag-a-advise pala, huwag daw ikabit sa kanyang Bagong Pilipinas kasi pag nag-fail, alam nyo naman, sa milyong ginawa mong kabutihan, isa lang ang nagawa mong mali, mas maa-amplify pa ang ginawa mong mali. Yan, di ba? Laging tama, mali. Oh. Pero anong sabi ng Pangulo? Quote, but I will not be deterred. Hindi daw siya magagambala, matatakot, ano man daw deterred? Tagalog ng deterred. Hindi po yun yung pangatlo, ha? Deterred. The first, the second, deterred. The word deterred. Hindi ako magagambala, hindi ako yung papa-apekto, ba, ganyan. No? Nanghirap itagalog eh. From placing a bet on this endeavor because the presidency is about attaining the grand and not wasting mandates on the petty. Ay, antindi. Antindi ng sinabi ha. I want you to remember that. Because the presidency is about attaining the grand and not wasting mandates on the petty. Sabi niya, ang presidensiya ay ang pag-abot ng napakalaki. Grand nga eh, napakalaki. And hindi nag-aaksaya ng mga mandato sa mga maliliit. Petty nga lang eh, petty, yung mga nakakalungkot. Mga walang kwenta. Di ba may petty crimes, petty issue, mga walang kwenta. Antindi niyan, yan ang dapat nating tandaan ng mga statement. The presidency is about attaining the grand and not wasting mandates on the petty. Yung mga nakakaawang mga walang silbi. Sino yung mga yan, di ba? So, you do not expect any half-hearted commitments. No. Parang glass empty. Ano yan? Half glass, half empty ba yun? Tawag doon. Di ba? Not from this president. Ayan. Iyan ang presidente natin. Iyan o. Iyan ba yung weak? Ayan ba yung weak? In everything I do, I am all fully in. Oy. Senator Amy, alam mo ba to? Yung kumokontra. Alam mo ba to, Amy? Alam mo? Ulitin natin. Ang ganda ng talumpati, mga kababayan. So, you do not expect any half-hearted commitments. Not from this president. In everything I do, I am all fully in. Meron din po kasing in-house advocate ang Pasig River sa aming pamilya. Ang ating First Lady, a passionate champion of this river's survival but who has been quietly doing the spade work of this project. Before concluding his speech, the President said the rehabilitation of the Pasig River is not being done for the benefit of the administration but for the next generation. Correct! No? Sinabi ko naman sa inyo, para sa sambayan ng Pilipino yan, it's about time. Kung yung bang sinasabi lang, cry me a river, kung yung river na yan makaiyak lang, makapagsalita, linisin nyo naman ako, I'm so filthy. Di ba? I need washing. I need a bath. No? Yung bubble bath. Tama, mali. Kayo talaga, diba ang ganda ng sinabi ng Pangulo? Ang galing. Galing, bilib ako mga kababayan. Because the presidency is about attaining the grand and not wasting mandates on the petty. Ito ba yung tinutukoy mong petty? At ito, Hattori,
define petty. So, you do not expect any half-hearted commitment, not from this president. In everything I do, I am fully all in. I-bookmark ninyo. Gawan nyo na yan ng quote card. Kayong magagaling gumawa ng quote card. Start from this word. But I will not be deterred from placing a bet on this endeavor, because the presidency is about attaining the grand and not wasting the mandates on the petty. So, you do not expect any half-hearted commitments, not from this president. In everything I do, I am all fully in. Ayun ang magandang talumpati. Ang iksing statement but full of context. That is a good speech. Ang galing oratorical yan. It has a full of meaning. Lalong-lalo na sa mga petty. Not my president. Diyan yun na makikita. Simpleng patama sa mga petty. Pasensya naman, Mr. President. Kung ako mahusay gumawa ng quote card, lalagay ko talaga to eh. Sino po ba dyan? Bigyan nyo ako nito, ha? Gawan nyo to. Eto pa. Dagdag na lang natin ito. Alam nyo yung kantang, Anak ng Pasig naman kayo. Sino po ba yun? Si Geneva Cruz po ba yun? Saka yung grupo niyang Smoky Mountain dati, di ba? Ano sabi ng Pangulo sa politiko? Marcos, isa po akong anak ng Pasig. Uy! Di po ba? Yan sabi niya. At the ceremonial opening of the Pasig Bigyang Buhay Muli Project in Manila, Marcos Jr. referred to himself as a child of the Pasig. Quote, bago po ako'y pumasok sa larangan ng serbisyo publika, nandyan na ang Bongbong Marcos na batang Pasig. I grew up by the Pasig River. Today, I work by the Pasig River. I live by the Pasig River. I shuffle between the two. My workplace and my residence by boat through the Pasig River. Ayan, no? Anak naman pala ng Pasig kayo. Di po ba? Ito pa, ang ganda na naman ito. Mga kaibigan ko, hindi tayo rito para tayo mapag-usapan. We are not here to wax nostalgic to the past or wax poetic of the beauty it once was. Rather, we are here to blaze a path forward for this national asset. Ang galing ng speechwriter ito. Siguro si Pangulo ito, no? Ito pa. We are here to reject the deputies' view that the Pasig River is beyond redemption. Palakpakan! Yung mga nega, yung mga walang kwentang magsalita na puro nega, puro pessimistic, walang future ang pag-uutak. Ayan, deputies. Babay sa'yo, mga deputies. Sayonara. Babush. Ang mga kupal at kupalera. Ang ganda ng totoo lang mga kababayan. Yung may magaling gumawa ng quote card, kunin nyo to. Tapos lagay natin, sino ba to? Mami Peng, gawan mo nga ako nitong mga quote card na to. Kinall out na si Mami Peng. Okay, so, di bale, itatry ko po. No? Sana lang, I'm not gonna promise na gagawa ako ng quote card na ganyan. No? Ang galing eh. Ayos yung mga ganyan. Patama sa mga petty na ito. Sa mga deputies. Okay. Next, mga kababayan. Yun lang pong sectoral meeting niya ha. Ano lang natin ito. Sa sectoral meeting na ginawa niya sa Marina. Yung Maritime Industry Authority. Kasi po, pinagsabihan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po. Presidential Communications Office website. Ang daming balita dito, mga kababayan, no? PBBM
orders Marina to standardize PH maritime practices to align with global benchmark. Correct naman. Dapat, yung mga standards ninyo, yung current, humabol kayo. Di ba nga yung nangyari sa ating mga ano ba dito? Mga seafarers, di ba? Yung kanilang mga whatever na yung mga hindi na standards, hindi na nagko-conform dito sa Euro yung standards ng Euro. Kaya nga, di ba? Buti nga napag-usapan ni Pangulo yun In a briefing in Malacanang by Marina Malaluan on the proposed Maritime Industry Development Plan 2028, President said as a first step towards implementing reforms in the maritime industry is to standardize the operation in the industry to make it at par with international standards. Di ba nga meron ngang ISO, yung mga certification, International Standard Organization Certificate Number. Di ba si BP Tamil Mill, nakakuha siya ng ISO certification daw. Ganun talaga. Ano ba dito ang sabi ng Pangulo? Ito na lang, i-quote na lang natin. The President, however, observed that many of the rules and operations in the maritime industry are obsolete. No? Makaluma na. Hindi na siya nagko-conform sa panahon ngayon. Because of lack of a unified system governing the industry. It is therefore imperative, he said, to first provide a standardized system in accordance with international systems before the proposed programs could be implemented. Ano ba yun? Itong kanilang Maritime Industry Development Plan 2028. Quote, these are all promotion, modernization, but let us standardize first. Correct! Our system at the same time we undertake this like promotion of highly skilled Filipino maritime workforce. Yung shipbuilding and ship repair, we haven't done much to promote that. The rest are for further development. So let's standardize our practices so that we will be the same with our international counterparts. We have to fix our house first because we have to compete, and in order to do that, we should have an even playing field and then we should go gain an advantage. Correct! Ang talino naman nito, mga kababayan. Believe ako, sabihin mo, sobra ka namang sisip. Pakialam ninyo. Pro-admin nga ako I have to promote nung ginagawa ng mga admin. Aside dito, yung mga pangsusuplak sa mga fake news. Kaya wag nyo kong sabihan na, promote mo lang, i-promote. No! Aside from promoting this administration, kailangan suplakin din natin, itaboy din natin yung mga nagpapakalat ng fake news against this government. Di ba? Para balanse. Para kung umatake sila ng umatake, puro na lang tayo defense. Yun ang magandang ika nga nila, defense is the best offense. Kaya depensahan natin ang administrasyong ito laban sa mga katulad nitong buwakang ito, nitong petty na ito. Kasama yung kanyang ayan. Kasama si Tamil Mill. Di ba? Ito pa, last na to, no? Pasensya na kung napahaba ulit. Natuwa kasi ako dun sa anak ng Pasig naman kayo. Okay, ito po. Sa tourism naman. Ito rin, sectoral meeting pa rin to. Sa tourism naman. PBBM directs government agencies to consolidate PH tourism services to ensure seamless and pleasant travel for tourists. ICE, sports, and food travels as huge potential for tourism. Correct. Ito po, the President made the directive after meeting with members of the Private Sector Advisory Council, yung PSAC, tourism sector in Malacanang on Thursday to discuss the recommendation to attract more tourists. So nag-present sila, no? Kung ano po yung mga pamamaraan para maka-attract pa tayo ng mga turista sa bansa. The President cited Thailand's tourism industry, which he said has a more organized structure for tourism requirements, such as hotel and flight booking, arranging for a driver and a tour guide among others for the convenience of tourists. Citing a friend who have opted to go to Thailand instead of the Philippines, the President noted that when tourists go to Thailand, all their needs are being taken care of by their service providers unlike in the country. Mas maganda yung serbisyo doon sa Thailand sa mga tourists. Kaya, aside sa marami rin namang magandang tourist spot sa Thailand. So, ang sabi ng Pangulo, I was talking to a friend and he said, I am going to Thailand, and I said, why go to Thailand?
Go to the Philippines where it's nicer, cheaper. But he said in the Philippines, I booked the hotel, I have to be the one to arrange for my driver. I have to be the one to arrange my tour guide. And if I want to go out of town, and then I pay each step of the way, he said during the meeting. Oh, yung pala. Kumbaga, ang gusto ng mga turista, tulad ng kaibigan niya, is full package. If you're willing to pay, then, kung kaya mong magbayad, maganda yan. So, there's the thing. I guess consolidate the system. So that it's because when you are on vacation, you just want to stay at the beach and have a nice time. So I think it's the facilities that we have to develop. Correct, tama naman. Di po ba? Ito po, nasa initiative na po ito nung mga hotel, no? Kung paano sila lalong makaka-attract ng mga bisita, no? Halimbawa, si Hotel A, ito ang package natin sa mga nagpro-provide ng mga tour. Ganyan, makik-tie up sila sa mga agency. No, marami diyan. May kakilala nga tayo ditong vlogger, yung taga Baguio 'Di ba? Meron siyang negosyong pang tour, yung dinadrive niya yung mga turista, o baka makitie up kayo sa ganon. 'Di ba? Isama nyo sa package. 'Yun ang ipresenta nyo sa mga turista na talagang yung vacation nila is an actual vacation, relaxing. Walang problema, hindi yung nagbabakasyon ka puro ka para ka rin nagtrabaho, daig mo pa yung nagtrabaho ng 8 to 5. So yan po, no? Hindi na natin babasahin yung sa baba. Ayan po ang gustong mangyari ng Pangulo, no? Consolidate, no? Okay? O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.